Ang minana kong hasyenda, na pinaghirapan ng mga ninuno ko, balak kunin ng aking biyenan at mga bayaw. Para raw sa kinabukasan inang anak ni Marco sa kabit niya. Ang sakit, ang kirot, ay umabot sa buto ko. Paano nila nagawa sa akin ito, ako na nagbigay ng lahat? Sabi nila, wala akong laban dahil babae lang ako. Ngunit ang bawat patak ng dugo ko, ay may kakayahang maglabas ng apoy na susunog sa kanila. Hintayin lang nila. Isang napakalamig na simoy ng hangin ang humaplos sa malawak na salas ng mansyon ng mga Reyes, dala ang amoy ng darating na ulan, gayon din ang kakaibang katahimikan. 2:00 ng madaling araw sa Maynila, subalit ang maliwanag na ilaw mula sa salaming bintana ay nagbigay liwanag sa nakakabinging pagtunog ng telepono. Isang tawag mula sa Los Angeles, Estados Unidos, na nagpukao sa mapayapang gabi. Si Carmela Reyes, 32 taong gulang, ang kasalukuyang presidente ng Reyes Holdings, ay biglang napabalikwas mula sa kanyang kama, ang puso ay kumakaba ng walang malinaw na dahilan. Alam niyang ito ay isang bagay na hindi maganda. Ang nakakabinging katahimikan ay sinira ng bigla ang pagtunog ng telepono. Walang iba kundi si Manong Ben, ang kanilang matapat na katiwala, ang sumagot sa tawag. Nagulantang si Carmela sa malakas na boses ng kanyang asawang si Marco, na tila nagmamadali na nagmumula sa kabilang linya. Hindi niya maintindihan ang lahat ng salita, ngunit ang mga piraso ng pag-uusap ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Manong Ben, kailangan mong itago ito. Wala kang sasabihin kay Carmela kahit kanino. Nanganak na si Angelica Santos, lalaki ang anak namin. Kailangan ko nang manatili rito sa Amerika, nang makasama ang mag-ina ko. Ayoko nang bumalik sa Pilipinas. Pakisabi kay Carmela na may problema ako sa trabaho. Kailangan kong manatili. Sabihin mong matagal pa ako dito. Huwag kang magkakamali, Manong Ben. Nagulantang si Carmela. Narinig niya ang bawat salita, malinaw na malinaw, tila sinasaksak ang kanyang puso ng paunti-unti. Ang bawat salita ay isang talim na unti-unting nagbubukas ng kanyang mga suga. Pero bago pa man niya lubos na maintindihan ang bigat ng pagtataksil, isang pamilyar na tinig ang sumagot mula sa kabilang linya, isang tinig na pamilyar at kasing lamig ng hating gabi. Ginoo, hindi lang po iyan ang balita. Naibenta na po ng senora ang vilyang 180 milyong piso. Natigilan si Marco. Ang kanyang mundo ay tila biglang gumuho sa isang iglap. Hindi niya inaasahan ang sagot na iyon mula kay Manong Ben. Ang kanyang tinig ay naging malamig at walang emosyon, na tila isang hukom na nagbigay ng hatol. Walang ingay, walang pagtaas ng boses, ngunit ang bigat ng bawat salita ay higit pa sa anumang sigaw. Naramdaman ni Carmela ang pagkabigla, ang panghihina, ang pagyanig ng kanyang buong pagkatao. Ang kanyang mundo, na dating makulay at puno ng pag-asa, ay tila biglang nagdilim. Ang sakit ay nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso, umakyat sa kanyang dibdib, at bumara sa kanyang lalamunan. Pero sa likod ng matinding sakit, isang malamig na galit ang nagsimulang umusbong, isang galit na mas matalim pa sa anumang talim. Bumalik ang kanyang isip sa nakaraan, sa mga alaala ng kanyang imalarosas na buhay. Siya si Carmela Reyes, 32 taong gulang, presidente ng Reyes Holdings, isang posisyon na minana niya mula sa kanyang ama. Ang kanyang buhay ay tila perpekto. Ikinasal siya kay Marco, isang arkitekto na may napakagandang personalidad at katalinuhan. Nakilala niya si Marco sa isang corporate event, at agad siyang nabighani sa karisma nito. Ang kanyang ama, na dati mahigpit sa kanya, ay lubos na nagtiwala kay Marco. Sa katunayan, binigyan pa nga niya ito ng pagkakataong pamunuan ang isa sa mga subsidiary company ng Reyes Holdings, isang kumpanya ng arkitektura at konstruksyon. Noon, akala niya ito ang simula ng kanilang malaking pamilya, isang simula na masisiyahan ang lahat. Ang kanilang pagmamahalan ay naging usap-usapan sa mataas na lipunan ng Maynila. Ang lahat ay tila nasa ayos, puno ng pag-ibig at pagtitiwala. Ang kanilang tahanan,
isang malaking villa na nagkakahalaga ng 180 milyong piso, ay matatagpuan sa Forbes Park. Ibinigay ito sa kanila ng kanyang mga magulang bilang regalo sa kasal, isang simbolo ng kanilang pag-ibig at kayamanan. Ang bawat sulok ng bahay ay puno ng mga alaala, ng mga pangarap na kanilang binuo. Ngunit ngayon, ang lahat ng iyon ay tila isang malaking kasinungalingan, isang huwad na katotohanan na unti-unting naglalaho. Naalala niya ang araw na nagpaalam si Marco para sa isang urgent business trip sa Los Angeles, Estados Unidos. 3 buwan daw ang itatagal nito. Hindi niya napansin noon ang kakaibang pag-aalala ni Marco, ang labis na pagbibigay niya ng mga rosas, ang matatamis na salita na ngayon ay tila lason. Bago siya umalis, binigyan niya si Marco ng kanyang iPad Pro, para lamang daw may magamit ito sa trabaho at upang manatili silang konektado. Hindi niya alam noon na ang simpleng kilos na iyon ang magiging time bomb na magpapasabog sa kanyang perpektong mundo. Hindi niya inakala na ang iPad Pro na iyon ang magbubunyag sa lahat ng kasinungalingan, sa lahat ng pagtataksil. Ilang linggo matapos umalis si Marco, habang iniisa-isa ni Carmela ang kanyang mga lumang email, biglang may lumabas na notification sa kanyang laptop. Ang kanyang iCloud account. Nakakonekta pa rin ito sa iPad Pro ni Marco. Unti-unti niyang binuksan ang mga folder at doon, unti-unting nabunyag ang katotohanan. Ang mga litrato. Ang munting anghel namin. Mga ultrasound scan ng sanggol, 12 linggo, 20 linggo, 28 linggo. Hindi niya maintindihan sa simula. Sino ang sanggol na iyon? Bakit may mga litrato ng ultrasound scan sa iCloud ni Marco? Ang mga litrato ng isang buntis na babae, may kasamang ngiti na may malaking tiyan. Si Angelica Santos, ang sekretarya ni Marco. Doon niya nalaman, doon niya nakita ang lahat. Ang lahat ng kanyang pangarap, ang kanyang mga alaala, ang kanyang pagmamahal, ay tila unti-unting naglalaho. At doon, sa gitna ng kanyang pagkabigla, natagpuan niya ang kumpirmasyon. Mga business class ticket papuntang Los Angeles, Estados Unidos, para kay Marco at Angelica Santos. Isang one-way ticket. Hindi na siya babalik. Hindi na sila babalik. Ang kanyang mundo ay tuluyan ng gumuho. Ang sakit ay hindi na maipaliwanag. Ang galit ay umapaw. Subalit sa gitna ng lahat ng iyon, isang malamig na desisyon ang nabuo sa isip ni Carmela. Hindi siya iiyak. Hindi siya magpapatalo. Hindi siya magpapababa sa kanyang sarili. Ang kanyang tinig, na dati puno ng pagmamahal at pagtitiwala, ay naging malamig at matigas. Kinuha niya ang telepono at tumawag kay Manong Ben. Alam niya na oras na para magsimula ang kanyang laban. Hindi na siya ang dating Carmela. Matapos marinig ang lahat, tuluyan ng gumuho si Carmela. Niyakap siya ni Manong Ben at doon niya ibinuhos ang lahat ng sakit, ang lahat ng pait, ang lahat ng galit. Humagulgol siya, ang kanyang mga luha ay umaagos na tila isang ilog na walang katapusan. Ang kanyang puso ay tila dinudurog, bawat patak ng luha ay isang pagbuhos ng sakit. Sa pagkakataong iyon, hindi siya isang presidente ng Reyes Holdings, kundi isang babaeng sinaktan, isang babaeng niloko, isang babaeng pinagtaksilan. Ang kanyang pagkatao ay tila nalusaw sa kanyang mga luha. Ang kanyang pagiging inosente ay nawala na, kasama ng kanyang pagtitiwala sa pag-ibig. Si Manong Ben, na matagal nang kasama ng pamilya Reyes, ay hindi nagsalita. Hindi niya inalo si Carmela ng mga matatamis na salita. Sa halip, tahimik siyang nakinig, hinayaan si Carmela na ilabas ang lahat ng kanyang damdamin. Sa kanyang mga mata, makikita ang pag-aalala at pagkaunawa. Alam niya ang lalim ng sakit na nararamdaman ni Carmela. Matapos ang matagal na pag-iyak, nang bahagyang humupa ang kanyang emosyon, dahan-dahang inilahad ni Manong Ben ang mga ebidensyang matagal na niyang iniipon. Senora, may mga nakuha po akong impormasyon. Matagal ko na po itong pinaghihinalaan. Inilahad niya ang mga dokumento. Mga bank statement. Mga transaksyon.
Marco, ang kanyang asawa, ay nagnanakaw ng 30 milyong piso mula sa kumpanya sa pamamagitan ng mga dummy corporation. Ang mga perang iyon ay inilipat sa mga account sa Los Angeles, Estados Unidos. Ang bawat dokumento ay isang saksak sa puso ni Carmela, subalit sa bawat saksak, lumalabas ang kanyang lakas, ang kanyang determinasyon. Nagulantang si Carmela, ngunit hindi na siya umiyak. Sa halip, isang malamig na determinasyon ang sumilay sa kanyang mga mata. Hindi siya gagawa ng ingay. Hindi niya ibababa ang kanyang sarili sa antas ni Marco. Sa halip, sasalakayin niya ang reputasyon at kayamanan ni Marco. Hindi niya hahayaan na manalo ang pagtataksil. Ang kanyang unang utos ay malinaw at matigas. Manong Ben, ibenta mo ang villa. Ngayon na. Kahit na sa mas mababang presyo. Kung may kukuha sa loob ng 1 linggo at cash o bank transfer, tanggapin mo ang 162 milyong piso. Gawin mo agad. Nagulantang si Manong Ben sa bilis ng desisyon ni Carmela, ngunit alam niya na ito ang tamang gawin. Agad niyang sinunod ang utos ng senora. Sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon, maingat niyang ikinalat ang balita sa mga piling real estate investor sa Metro Manila. Hindi niya diretsong sinabi ang dahilan, sa halip, ginawa niyang misteryoso ang lahat. Isang bigla ang pagbebenta ng 1 milyong pisong villa, na may mabilis na timeline, ay agad na nakapukaw sa interes ng mga mayayamang negosyante. Maraming dumating na interesado, mga kilalang tao sa lipunan. Habang tinitingnan nila ang mansyon, hindi nila maiwasang magtanong, magsismis tungkol sa kung bakit biglang ibinebenta ang ari-arian ng mga Reyes. Ngunit walang anumang impormasyon na lumabas mula kay Manong Ben o sa mga ahente. Sa huli, si Ginoong Ramirez, isang hotel mogul, ang pumayag sa kondisyon ni Carmela. Agad silang nagkasundo. Sa loob ng wala pang 12 oras, mula sa pag-uusap hanggang sa paglipat ng pera, natapos ang transaksyon. Ang 162 milyong piso ay inilipat sa isang lihim na account sa Switzerland, isang account na si Carmela lang ang nakakaalam. Ang balita ng pagbebenta ng villa ay kumalat na tila apoy sa Metro Manila. Maraming chismis ang lumabas na nagsasabing bangkarote na ang Reyes Holdings, na may problema si Marco, o kaya ay may malaking kaguluhan sa pamilya Reyes. Subalit, nanatiling tahimik si Carmela, na tila isang bagyo na naghihintay ng tamang panahon. Dinala ni Carmela ang kanyang mga personal na gamit lamang, pati na ang mga alaala ng kanyang mga magulang. Ang lahat ng mamahaling kagamitan sa bahay, ang lahat ng interior design na pinili ni Marco, ay iniwan niya. Hindi niya ito kailangan. Ang lahat ng iyon ay bahagi ng isang nakaraan na gusto na niyang limutin. Kasama si Adrian, ang kanyang anak, umalis si Carmela sa villa. Hindi siya pumunta sa isang lugar na inaasahan ng marami. Sa halip, lumipat siya sa isang lihim na penthouse sa gitna ng syudad, isang ari-arian na iniwan ng kanyang ama para sa kanya, na walang sinuman ang nakakaalam. Sa bagong simula na iyon, handa na siyang harapin ang lahat, na may bagong lakas at determinasyon. Ang luma at inosenteng Carmela ay patay na. Isinilang ang isang bagong Carmela, handang lumaban para sa kanyang sarili at sa kanyang anak. Pagkatapos ng matagumpay na pagbebenta ng villa, nagpatuloy si Carmela sa ikalawang yugto ng kanyang plano. Ito ay ang pagtatago ng kanyang yaman at ang pagyelo sa lahat ng ari-arian ni Marco. Walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Kalmado, kalkulado at malamig ang kanyang bawat kilos. Para siyang isang chess master na maingat na inilalatag ang bawat piyesa sa board, tinitiyak na ang kanyang kalaban ay walang matatakbuhan. Nakipagtulungan si Carmela sa pinakamahuhusay na financial experts ng Reyes Holdings. Hindi nagtagal, lahat ng kanyang personal na ari-arian na nagkakahalaga ng 300 milyong piso, kabilang ang 60 milyong piso na bigay ng kanyang magulang at ang perang nakuha mula sa pagbebenta ng villa, ay inilipat mula sa iba't ibang bangko sa Pilipinas, patungo sa kanyang lihim na account sa Switzerland.
Ito ay ginawa ng tahimik nang walang anumang pagdududa. Ang lahat ay tila isang ordinaryong transaksyon, ngunit ang layunin ay malinaw. Hindi niya hahayaan na may matira kay Marco o kay Angelica Santos. Kasabay nito, inihanda ni Carmela ang kanyang petisyon para sa unilateral na diborsyo. Hindi siya nagpatumpik-tumpik. Ang kanyang mga abogado, na kilala sa kanilang kahusayan, ay naghanda ng isang makapal na folder ng mga ebidensya. Ang mga litrato ni Marco at Angelica Santos sa airport, ang mga bank statement na nagpapatunay ng pagnanakaw ni Marco ng 30 milyong piso, at higit sa lahat, ang recorded call kung saan inamin ni Marco ang kanyang relasyon kay Angelica Santos. Walang puwang para sa pagtanggi. Ang lahat ay malinaw na ebidensya ng pagtataksil at pandaraya. Senora, sigurado po tayong mapapabilis ang diborsyo, at agad din pong ilalabas ang utos para i-freeze ang lahat ng ari-arian ni Ginoong Marco sa Pilipinas, buong kumpiyansang sinabi ng kanyang pangunahing abogado. Hindi nga nagtagal, isang utos mula sa hukuman ang inilabas. Agad na na-freeze ang lahat ng bank account at transaksyon na may kaugnayan sa mga ari-arian ni Marco sa Pilipinas. Ang kanyang mga kumpanya, ang kanyang mga pamumuhunan, ang lahat ng kanyang pera ay hindi na niya magagamit. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Samantala, sa Los Angeles, Estados Unidos, si Marco ay nagtatamasa pa rin ng kanyang malarosas na buhay kasama si Angelica Santos. Mayabang pa rin siya, at hindi pa rin niya alam ang lahat ng nangyayari sa Pilipinas. Isang hapon, habang nagpapahinga, tumunog ang kanyang telepono. Si Manong Ben. Oh, Manong Ben, kumusta ka na dyan? Kumusta ang asawa ko? Sabihin mo sa kanya, matagal pa ako dito. Marami pa akong trabaho. At huwag kang magkakamali, Manong Ben, huwag na huwag mong sasabihin ang tungkol sa amin ni Angelica. Maliban na lang kung gusto mong mawala ng trabaho, mayabang na sabi ni Marco, na tila wala siyang pakialam sa mundo. Tahimik na nakikinig si Carmela sa speakerphone. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, subalit ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit. Narinig niya ang pag-uusap, ang bawat kasinungalingan, ang bawat pagmamayabang. At doon, nagsalita si Manong Ben, ang kanyang tinig ay malamig, matigas, at walang bahid ng anumang emosyon. Hindi lang po iyon, Ginoo. Naibenta na po ng senora ang vilang 180 milyong piso at lumipat na siya noong nakaraang linggo. Nabigla si Marco. Ang kanyang mga salita ay tila nabara sa kanyang lalamunan. Hindi niya inaasahan ang balita na iyon. Ang pagkabigla ay umakyat mula sa kanyang tiyan hanggang sa kanyang ulo. Patuloy pa rin si Manong Ben na tila hindi niya pinapansin ang pagkabigla ni Marco. May inihanda pa po siyang sorpresang regalo para sa inyo. Maiging suriin ninyo ang inyong mga bank account. At doon, walang pag-aalinlangan, ibinaba ni Manong Ben ang telepono. Naiwan si Marco sa kabilang linya, sa loob ng isang nakakabinging katahimikan. Ang kanyang mundo ay gumuho na. Nawala na ang lahat. Ang kanyang vilya, ang kanyang pera, ang kanyang kasal, ang kanyang perpektong buhay. Lahat ay nawala. Sa Los Angeles, Estados Unidos, si Marco at Angelica Santos ay patuloy pa ring nagtatamasa ng kanilang marangyang pamumuhay. Nakatira sila sa isang magarang inuupahang apartment na nasa isang eksklusibong lugar. Sa kanilang isip, ang lahat ng nangyayari sa Pilipinas ay maliit lamang na problema na madali nilang maaayos sa pagbalik ni Marco. Ngunit ang tawag ni Manong Ben ay unti-unting nagpukaw sa kanilang mapayapang ilusyon. Matapos ang tawag, nagsimulang makaramdam si Marco ng pagkabahala. Hindi niya maintindihan kung paano nangyari ang lahat. Naglakad-lakad siya sa loob ng apartment, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Si Angelica Santos, na malaki na ang tiyan, ay hindi napansin ang pagbabago sa kilos ni Marco. Sa halip, abala siya sa pagpili ng mamahaling gamit para sa kanilang magiging anak. Mahal, tingnan mo ang Hermes Birkin bag na ito, kulay rosas. Ang ganda. Ito ang gusto kong regalo sa panganganak ko, sabi ni Angelica Santos,
habang nagbabrowse sa online catalog ng mamahaling tindahan. Milyon-milyong piso ito, pero deserve ko naman, di ba? Para sa baby natin. Nasa Rodeo Drive sila, sa loob ng isang high-end boutique. Mayabang na inabot ni Marco ang kanyang American Express Centurion card, ang itim na card na sumisimbolo sa kanyang kayamanan at kapangyarihan. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, bumalik ang tindera, ang kanyang mukha ay may pagtataka. Sir, I'm sorry, but your card was declined. Nabigla si Marco. Hindi niya maintindihan. Paanong na-decline ang kanyang card? Ang kanyang Centurion card na walang limitasyon. Sinubukan niya ang kanyang iba pang mga high-end credit card, ang Visa Infinite, ang Mastercard World Elite. Ngunit isa-isa, lahat ay na-decline. Agad na nanlamig ang kanyang pawis. Ang kanyang mundo ay tila biglang gumuho sa isang iglap. Sa loob ni Carmela, isang ngiti ang sumilay. Ibinunyag niya sa kanyang sarili ang kanyang plano. Sadyang hinayaan niya si Marco na gastusin ang kanyang mga credit card sa loob ng isang linggo. Layunin nito ay upang makakalap ng ebidensya ng kanilang marangyang pamumuhay na magagamit niya sa korte. Nang makumpleto ang kanyang koleksyon ng ebidensya, bilang pangunahing may-ari ng lahat ng credit card ni Marco, legal niyang nilock ang lahat. Walang lusot. Galit na galit si Angelica Santos. Marco, anong nangyayari? Bakit hindi mo magamit ang mga credit card mo? Anong problema mo? Ang kanilang pag-uusap ay naging mainit sa gitna ng mamahaling tindahan. Ang mga sales associate ay tahimik na nakamasid, ngunit ang kanilang mga tingin ay puno ng paghusga. Ang relasyon ni Marco at Angelica Santos ay nagsimula ng magkalamat sa harap ng lahat. Sa sumunod na araw, napilitan silang umalis sa kanilang 5-star hotel. Hindi na nila mabayaran ang kanilang bill mula sa marangyang pamumuhay, napilitan silang lumipat sa isang mumurahing motel sa isang mahirap na lugar. Ang kanilang masasarap na pagkain ay napalitan ng instant noodles. Ang kanilang marangyang pamumuhay ay naging isang bangungot. Ang ospital kung saan nakarehistro si Angelica Santos para manganak ay patuloy na nagpapadala ng mga bill na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Banta ng ospital, kung hindi sila magbabayad ng maaga, hindi nila bibigyan ng serbisyo si Angelica Santos. Ang bawat bill ay isang saksak sa kanilang lumalalang problema. Hindi na sila mapakali. Palagi na silang nag-aaway tungkol sa pera. Ang bawat usapan ay nauwi sa sigawan at pagsumpa. Nagsisisi si Marco. Nalugi na siya, nawala na ang lahat ng kanyang kayamanan. Ang kanyang mundo ay gumuho na. Subalit sa kanyang isip, mayroon pa siyang isang huling alas, ang sanggol sa tiyan ni Angelica Santos. Ang kanyang anak. Natapos na ni Carmela ang kanyang iperpektong paglaho sa Metro Manila. Para siyang isang multo na walang sinuman ang makita o makausap. Winasak niya ang kanyang lumang SD card at gumamit ng bagong numero ng telepono na ibinahagi lamang niya sa kanyang ama, kay Manong Ben at sa kanyang abogado. Binura niya ang lahat ng kanyang social media accounts. Walang anumang bakas ng kanyang presensya sa digital world. Iniwan niya si Marco sa gitna ng takot at kawalan ng kakayahan na parang isang ibon na pinutulan ng pakpak. Libu-libong tawag ang ginawa ni Marco sa lumang numero ni Carmela. Walang sagot. Mula sa mga salitang insulto, lumipat siya sa pagmamakaawa, paghingi ng tawad, hanggang sa huli ay ang desperasyon. Nagpadala rin siya ng mga mensahe kay Manong Ben na ipinarating naman ni Manong Ben kay Carmela. Isang araw, nagpadala si Marco ng mensahe, Carmela, please, mag-usap tayo. Alam kong nagkamali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Naaalala mo ba nung una tayong magkita? Ang pag-ibig natin, Carmela. Huwag mong tapusin. Subalit, nanatiling malamig si Carmela. Sa kanyang isip, inihambing niya ang kalupitan ni Marco noong itinapon nito ang 300 piso sa kanyang mukha sa ospital, isang insidente na nagpapakita ng kanyang tunay na kulay.
hindi niya hahayaan na balutin siya ng nakaraan. Samantala, matagumpay na ikinalat ng ama ni Carmela at ni Manong Ben ang mga tsismis sa mundo ng negosyo. Ang kumpanya ni Marco, na dati isang subsidiary ng Reyes Holdings, ay nalulubog sa utang. Si Marco ay nagnakaw ng pera at tumakas. Kumalat ang balita na tila apoy at agad na umatras ang mga kasosyo ni Marco. Naghain sila ng mga demanda para sa bayad pinsala. Si Marco, na nakulong sa Los Angeles, Estados Unidos, na walang pera at walang credit card, ay walang magawa kundi panoorin ang pagguho ng kanyang imperyo. Ang kanyang mga tauhan, na iilan na lamang, ay tumatawag sa kanya upang magbigay ng masasamang balita. Hindi niya kayang bumili ng economy class ticket upang bumalik sa Pilipinas. Ang kanyang mundo ay unti-unting lumiliit. Si Angelica Santos naman ay lalong nagiging mapilit. Pinipilit niya si Marco na ibenta ang bahay ng kanyang mga magulang. Pinipilit niya rin na ibenta ang kanyang mga naka-freeze na stock. Ang kanilang relasyon ay naging puno ng away at pagtatampo. Sa gitna ng desperasyon, walang nagawa si Marco. Lumapit siya sa mga ilimatandang bawas-anim, ang mga loan shark sa lugar. Ipinangako niya ang kanyang pasaporte at pumirma sa isang kontrata ng pautang na may napakalaking interes upang magkaroon lamang ng pansamantalang pera. Sa kanyang pag-asa na makalabas sa kanyang problema, mas lalo lamang niyang hinuhukay ang kanyang sariling libingan. Nakakakuha si Carmela ng mga ulat tungkol sa pagkakautang ni Marco sa mga loan shark at sa pagtataksil ni Angelica Santos. Ngunit tahimik lamang siyang nagmamasid. Alam niyang gumagana ang kikarma at hindi na niya kailangan pang kumilos. Ang lahat ay unti-unting nahuhulog sa tamang lugar at ang hustisya ay unti-unting lumalabas. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Marco nang malaman niyang wala na siyang matatakbuhan? Sa tingin ninyo, anong sorpresang regalo pa kaya ang naghihintay sa kanya? Ay share ang inyong hula at opinyon sa comment section. At huwag kalimutang i-like at i-subscribe sa channel natin para hindi ninyo mapalampas ang susunod na bahagi ng ating nakakaantig na kwento. Ang hanging bumubulong sa gabi ay tila nagdadala ng babala, at si Carmela, na nakaupo sa kanyang bagong penthouse, ay kalmado. Alam niyang panahon na para sa huling hampas. Hindi ito paghihiganti na puno ng galit, kundi isang kalkuladong pagdurog sa reputasyon at karera ng taong nagtaksil sa kanya. Kasama si Manong Ben at ang kanyang ama, na ngayon mas naiintindihan na ang kanyang mga desisyon, inihanda ni Carmela ang kanilang huling hakbang. Sa pamamagitan ng matalinong network ng Reyes Holdings, dahan-dahang inilabas ni Manong Ben ang mga piraso ng impormasyon sa mga piling tabloid at gossip sites, na parang mga buto na unti-unting sisibol at magiging malaking puno ng tsismis. Hindi lahat ng impormasyon ay buong katotohanan, ngunit sapat na para magtanim ng pagdududa at galit sa puso ng publiko. Ang bawat balita ay maingat na inihanda, na tila isang laso na dahan-dahang kumakalat. Isang araw, nagulantang ang buong Maynila sa sumabog na balita. Ang mga pahayagan at online platforms ay napuno ng headline. Ang ihi ng Solano Architecture, nagnakaw ng 30 milyong piso at tumakas kasama ang kabit. Isang malaking larawan ni Marco at Angelica Santos sa paliparan na magkatabi ang nakakalat. Hindi nakasulat ang buong kwento, ngunit ang sapat na half-truths ay sapat na para maging ebidensya. Ang mga bank statement na nagpapakita ng paglilipat ng pera sa ibang bansa at ang mga pahayag ng dating empleyado na ayaw magpakilala tungkol sa marangyang pamumuhay ni Marco, ay nagdagdag ng apoy sa nagliliyab na iskandalo. Agad na umalingaw ang galit ng publiko. Tinawag si Marco na isang magnanakaw, isang manloloko, at isang traidor. Ang mga chismis ay kumalat na tila apoy sa tuyong damo, mula sa mga social media feeds, hanggang sa mga kapehan, hanggang sa mga high society gathering. Ang pangalan ni Marco, na dati simbolo ng tagumpay, ay naging simbolo ng kahihiyan. Ang mga natitirang stockholder ng Solano Architecture, ang kumpanya na dati bahagi ng Reyes Holdings, ay nagalit. Agad silang humingi ng paliwanag at naghain ng demanda
upang mabawi ang kanilang pera. Ang mga kasosyo ni Marco ay sunod-sunod na nagkansela ng kanilang kontrata at humingi ng bayad pinsala. Hindi nagtagal, tuluyan ng gumuho ang Solano architecture, na tila isang kastilyong buhangin na winasak ng alon. Sa Los Angeles, Estados Unidos, si Marco ay walang magawa kundi panoorin ang lahat mula sa kanyang telepono. Ang kanyang mundo ay gumuho na. Tinawagan niya ang kanyang mga kasosyo, ang kanyang mga kaibigan, ngunit wala nang naniwala sa kanya. Ang kanyang tinig ay tila hindi na naririnig. Ang kanyang pagmamataas ay napalitan ng desperasyon. Samantala, sa Pilipinas, ang mga magulang ni Marco ay humarap sa matinding kahihiyan. Ang kanilang pangalan, na dati iginagalang sa kanilang komunidad, ay naging sentro ng tsismis at pagkutya. Ang bawat tingin mula sa kapitbahay ay tila isang saksak sa kanilang puso. Ang kanilang karangalan ay naglaho na parang usok na unti-unting nawawala sa hangin. Ang sakit na nararamdaman nila ay higit pa sa anumang pisikal na sakit. Ito ang kaparusahan, hindi lamang kay Marco, kundi sa buong pamilya. Walang sinabi si Carmela. Walang pagdiriwang. Tanging isang tahimik na pagtanggap sa katotohanan. Alam niyang tapos na ang isang yugto. Hindi ito paghihiganti kundi pagpapatupad ng katarungan. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit sa kanyang kalooban, mayroong isang malamig na kapayapaan. Sa gitna ng kahirapan at kawalan ng pag-asa, tuluyang nagbago ang kulay ni Angelica Santos. Ang dating maamo at mapagmahal na mukha ay napalitan ng galit at desperasyon. Ang kanyang malaking tiyan ay tila lalong nagpapahirap sa kanyang sitwasyon. Wala na siyang pakialam kay Marco o sa kung ano man ang mangyayari sa relasyon nila. Ang tanging nasa isip niya ay ang makaligtas, ang makakuha ng pera. Isang araw, kinuha ni Angelica Santos ang kanyang telepono at tinawagan si Carmela. Ang kanyang boses ay malamig, matigas, at walang bahid ng anumang emosyon, na tila isang mangangalakal na naghahanap ng deal. Carmela, may hawak akong mga ebidensya. Mga transaksyon ni Marco na iligal. Mga kontratang pinirmahan niya sa mga dummy corporation, mga ebidensya ng money laundering, at mga resibo ng suhol. Ibebenta ko sa iyo ang lahat ng ito sa halagang 18 milyong piso. Tahimik na nakikinig si Carmela, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niyang ito ang tamang pagkakataon para sa susunod niyang hakbang. Sa isang tonong puno ng panunuya, sumagot siya, Angelica, bakit ko pa kailangan bilhin ang mga ebidensyang iyan? Mayroon na akong sapat na ebidensya laban kay Marco. Hindi na ako kailangan gumastos pa. At huwag mong kalimutan, Angelica, kasabwat ka rin sa lahat ng iligal na transaksyon na iyan. Pwede kang makulong. Natigilan si Angelica Santos. Hindi niya inaasahan ang sagot na iyon. Ngunit muling nagsalita si Carmela, na parang nagbibigay ng payo, ngunit sa likod ng kanyang mga salita ay mayroong isang nakatagong layunin. Bakit hindi mo ito gamitin para kausapin ng direkta si Marco? Agad na naintindihan ni Angelica Santos ang ibig sabihin ni Carmela. Nagsimulang umusbong sa kanyang isip ang ideya ng blackmail. Ang kanyang mga mata ay nagniningas, na tila isang lobo na nakakita ng biktima. Kinagabihan, hinarap ni Angelica Santos si Marco. Hindi na siya umiyak, hindi na siya nagmakaawa. Sa halip, direkta niyang pinatugtog ang recording ng mga iligal na transaksyon ni Marco. Mga boses na nag-uusap tungkol sa money laundering, mga pangalan ng mga sangkot, at mga detalye ng mga iligal na kontrata. Natigilan si Marco. Hindi niya akalain na kayang gawin sa kanya iyon ng kanyang pinakamamahal na kabit. Ang kanyang mukha ay namutla, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Marco, kailangan ko ang 42 milyong piso. Kung hindi mo ako bibigyan ng bayad pinsala hanggang bukas ng umaga, ibibigay ko ang lahat ng ebidensya na ito sa pulisya, malamig na sabi ni Angelica Santos. Nagmakaawa si Marco. Nangako siya ng kung ano-ano, ngunit hindi na naniwala si Angelica Santos. Ang kanilang pag-uusap ay naging matinding sigawan.
Nagmura sila, nag-insultuhan, at sa huli, nagkaroon pa ng pisikal na pag-aaway. Ang dating matamis na relasyon ay nagtapos sa isang mapait na trahedya. Sa isang sulok, tahimik na nagmamasid si Manong Ben, hawak niya ang kanyang telepono, at lihim na ni-record ang buong pangyayari. Ang bawat sigaw, ang bawat pag-aaway, ang bawat saksak ng salita ay naitala. Ang araw ng pagdinig para sa diborsyo ni na Carmela at Marco ay dumating. Ang silid ng hukuman ay puno ng katahimikan, na tila naghihintay sa isang mahalagang desisyon. Pumasok si Carmela, nakasuot ng simpleng damit, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng dignidad. Ang kanyang mukha ay kalmado, walang bakas ng galit o puot. Si Marco naman, na dating mayabang at puno ng kumpiyansa, ay ngayon ay payat, ang kanyang mga mata ay malalim at walang buhay. Hindi niya magawang tumingin kay Carmela. Binuksan ng abogado ni Carmela ang kanilang kaso, na tila isang libro na may malinaw na kwento. Inilahad niya ang lahat ng ebidensya ng buong linaw at may kumbinsyon. Ang mga litrato ng pagtataksil ni Marco, ang mga bank statement na nagpapatunay ng kanyang pagnanakaw ng 30 milyong piso, ang mga recording ng kanyang pagtataksil, at maging ang mga resibo ng kanyang pagkakautang sa mga loan shark, na nagpapatunay sa kanyang pagbagsak. Ang bawat ebidensya ay isang saksak sa pagkatao ni Marco, na walang anumang pagdududa. Sinubukan ng abogado ni Marco na ipagtanggol ang kanyang kliyente, na nagsasabing bahagi rin ni Marco ang mga ari-arian at nag-ambag siya sa kumpanya. Ngunit mabilis itong pinasinungalingan ng abogado ni Carmela. Ipinakita niya na ang lahat ng kayamanan ay mula sa pamilya Reyes, at ang suporta na ibinigay nila kay Marco ay para sa kanya at sa kanyang pamilya, hindi para sa sariling interes ni Marco. Pagkatapos ng mahabang pagdinig, nagbigay ng desisyon ang hukuman. Malinaw at matatag ang bawat salita ng huwes. Una, tinanggap ng hukuman ang petisyon ni Carmela para sa diborsyo. Ang kanilang kasal ay opisyal ng winakasan. Ikalawa, si Carmela ang binigyan ng ganap na karapatan sa pag-aalaga kay Adrian. Walang karapatan si Marco na bisitahin ang bata hanggat hindi niya napatutunayan ang kanyang pagiging matatag sa kaisipan at pagbabago ng kanyang pag-ugali. Ikatlo, ang vilyang nagkakahalaga ng 180 milyong piso at ang 60 milyong piso na dowry ay kinilala bilang sariling ari-arian ni Carmela bago siya ikasal. Walang karapatan si Marco dito. Panghuli, inutusan si Marco na ibalik ang 30 milyong piso na kanyang ninakaw mula sa kumpanya, na ngayon ganap ng pag-aari ni Carmela. Walang reaksyon si Marco. Tahimik siyang nakaupo, na tila tinanggap na ang kanyang kapalaran. Nawala ang lahat sa kanya, ang kanyang asawa, ang kanyang anak, ang kanyang karera, ang kanyang pera, at ang kanyang kinabukasan. Ang lahat ng kanyang ipinagmamalaki ay naglaho na parang isang panaginip na hindi na magagawa pang balikan. Umalis si Carmela sa hukuman na may kakaibang pakiramdam. Hindi ito kagalakan kundi isang uri ng pagkalibing. Ang laban ay tapos na, ngunit ang mga peklat ay mananatili. Hindi ito pagtatapos na may fireworks, kundi isang tahimik na pagtanggap sa isang bagong simula, isang simula na puno ng pagbabago. Ang hustisya ay natupad, ngunit ang sakit ay mananatili, isang paalala ng mga nakaraang pangyayari. Matapos ang pagdinig sa hukuman, ang bawat karakter ay naglakbay sa iba't ibang landas, na tila mga dahon na tinangay ng hangin. Si Angelica Santos, na puno ng takot at desperasyon, ay patuloy na nagtatago mula sa mga 5 bawas-6 na kanyang pinagkakautangan. Ang kanyang buhay ay naging isang walang humpay na pagtakas, walang katiyakan, walang direksyon. Isinilang niya ang kanyang anak, si Julian, sa isang pampublikong ospital, na mag-isa. Walang Marco, walang kaibigan, walang pamilya. Matapos manganak, sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, iniwan niya ang sanggol na si Julian sa pintuan ng bahay ng mga magulang ni Marco sa probinsya. Kasama ng bata ay isang sulat, isang huwad na sulat ng pagpapakamatay, na nagsasabing siya ay mawawala na magpakailanman. Nawasak ang mga magulang ni Marco. Hindi nila alam ang gagawin sa sanggol. Nagdududa sila kung apo nga ba nila ito,
ngunit sa huli, tinanggap nila ang bata. Ang kanilang buhay, na puno na ng kahihiyan at kalungkutan, ay nagkaroon pa ng panibagong pasanin, ang pag-aalaga sa isang bata, na walang katiyakan ang kinabukasan. Si Marco naman, matapos ang ilang buwang pagtatago, ay nadakip din ang kanyang litrato ay kumalat sa mga pahayagan, payat, magulo ang buhok at balbas, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Wala na ang dating mayabang na si. Siya ay naging isang anino ng kanyang nakaraan. Nahatulan siya ng 12 taong pagkakakulong dahil sa pagnanakaw ng 30 milyong piso. Narinig ni Carmela ang balita tungkol sa pagkakakulong ni Marco, ngunit wala siyang naramdamang anuman. Para sa kanya, tapos na ang isang masakit na yugto. Matagal nang namatay si Marco sa kanyang puso, noon pa man nang ihagis nito ang 300 piso sa kanyang mukha sa ospital. Wala nang puwang para sa galit, wala nang puwang para sa puot. Ngunit may isang bagay na nagpakabagabag sa kanya, ang imahe ng walang muwang na sanggol na si Julian. Ang bata ay walang kasalanan. Hindi niya ito magawang baliwalain. Ilang gabi siyang hindi makatulog, iniisip ang kinabukasan ng bata. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip, nagpa siya si Carmela. Sa pamamagitan ng Reyes Holdings Charity Foundation, lihim siyang nagpadala ng buwanang allowance para kay Julian. Tiniyak niya na ang bata ay magkakaroon ng sapat na pagkain, damit at edukasyon. Ayaw niyang maranasan ni Julian ang hirap at pangungutya. Hindi ibinunyag ni Carmela ang kanyang pagkakakilanlan bilang taga-suporta ng bata. Gusto niyang maging isang tahimik na tagapag-alaga, hindi dahil sa pagpapatawad kay Marco o kay Angelica, kundi dahil sa kanyang konsensya bilang isang tao. Ayaw niyang lumaki si Julian na puno ng kapaitan at paghihiganti. Gusto niyang bigyan ang bata ng pagkakataong mamuhay ng maayos nang walang pasanin ang nakaraan. Ito ang kanyang paraan ng pagpapagaling, hindi lang para sa bata, kundi para sa kanyang sarili. 3 taon na ang lumipas. Ang sugat na dating nasa puso ni Carmela ay unti-unti nang naghilom. Ang kanyang buhay, na dati puno ng sakit at pagtataksil, ay ngayoy puno ng kapayapaan at pag-asa. Siya ay lumalago sa Reyes Holdings bilang vice-presidente, isang posisyon na kanyang pinagtatrabahuhan ng buong husay. Si Adrian, ang kanyang anak, ay 4 na taong gulang na, at siya ang pinakamalaking kaligayahan sa buhay ni Carmela. Si Julian, ang anak ni Marco at Angelica Santos, ay lumalaki sa pangangalaga ng kanyang mga lolo't lola. Nagbago ang mga magulang ni Marco. Mas naging kalmado sila at mas naging mapagmahal sa kanilang apo. Ang kanilang mga puso, na dati puno ng pagmamataas, ay napuno na ng pag-ibig at pagtanggap sa isang proyekto ng Reyes Holdings, na kilala ni Carmela si Marcos, isang mahusay na arkitekto. Si Marcos ay isang lalaking may edad na, kalmado at may mabuting puso. Hindi siya nagtangkang akitin si Carmela sa pamamagitan ng kayamanan, kundi sa pamamagitan ng kanyang kakayahang makinig at umunawa. Unti-unti, bumuo siya ng isang mainit at tapat na relasyon kay Adrian. Isang araw, habang nagpipiknik sila, tinanong ni Adrian, "Mama, pwede bang laging makipaglaro si Tito Marcos sa atin sa bahay?" Tiningnan ni Carmela si Marcos, ngumiti at sumang-ayon. Sa mga salitang iyon, tinanggap niya ang bagong pag-ibig sa kanyang buhay. At pagkatapos, isang huling pagkakataon, isang huling sulyap sa nakaraan. Sa isang araw, habang nasa supermarket sila ni Marcos at Adrian, nakita ni Carmela si Marco de la Cruz. Nagtatrabaho siya bilang security guard. Payat siya, magulo ang buhok, ang kanyang uniforme ay maluwag sa kanya. Wala na ang dating Marco, ang mayabang na si. Nakita rin ni Marco si Carmela, na masaya kasama si Marcos at Adrian. Agad siyang tumalikod, sinubukang magtago mula sa nakaraan. Walang sinabi si Carmela. Hinawakan lamang niya ang kamay ni Marcos, at nagpatuloy sa paglalakad. Wala nang galit, wala nang puot. Tanging kapayapaan at pagtanggap sa kanyang kalooban, nagsimulang magnilay si Carmela sa mga aral ng buhay na kanyang natutunan.
Para sa mga magulang, natutunan niya ang limitasyon ng bulag na pagmamahal at pagkontrol sa pangalan ng pag-ibig. Ang kanyang ama, na dating lubos na nagtiwala kay Marco dahil sa kanyang anak, ay natutunan na ngayon kung paano unawain at respetuhin ang kagustuhan ng kanyang anak na bumuo ng pamilya batay sa respeto at pag-unawa. Para sa mga anak, natutunan niya ang halaga ng pasasalamat at responsibilidad. Ang pagbagsak ni Marco ay nagpakita kung paano sinisira ng kasakiman at kawalan ng utang na loob ang lahat. Ang pagiging sakim ay humahantong sa pagkawala. At sa wakas, ang aral tungkol sa likas na katangian ng tao, ang pagkakaiba sa pagitan ng katarungan at paghihiganti, ng katahimikan at pagkilos. Pinili ni Carmela ang kumilos ng may katalinuhan, tahimik ngunit epektibo, na ginagawang isang uri ng pagpapamulat ng moralidad, ang kanyang paghihiganti. Ang kabaitan ay mahalaga lamang kung ito ay inilalagay sa tamang lugar, at kung minsan, ang makatarungang kaparusahan ay isang paraan upang maibalik ang kaayusan at halaga ng tao. Nagpapasalamat si Carmela dahil natagpuan niya ang tunay na kaligayahan. Hindi ito isang patutunguhan, kundi isang patuloy na paglalakbay ng paglago at pagmamahalan. Narito ang iyong outro sa Filipino, ang kwento ni Carmela Reyes, isang babaeng bumangon mula sa matinding pagtataksil, ay nagtatapos na dito. Kayo, ano sa tingin ninyo ang naging desisyon ni Carmela? Kung kayo ang nasa kalagayan niya, mayroon ba kayong gagawin na iba? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section, at alamin ninyo, binabasa ko ang bawat isa sa inyong mga mensahe. Kung ang kwentong ito ay nagpabago sa inyong pananaw, o nagpakilos sa inyong puso, huwag ninyong kalimutang i-like, ibahagi sa inyong mga kaibigan na naniniwala kayong mararamdaman din ang lalim ng kwento, at mag-subscribe sa channel ng Luha sa Katahimakan upang hindi ninyo mapalampas ang susunod na mga misteryo. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento, at sino ang nakakaalam, sa susunod na pagkakataon, baka kayo na ang magiging bida.